A blessed good day mga ka-newbie, I'm Noel and welcome to my YouTube channel. In today's video tutorial, I will share to you how to auto-insert date and timestamp via Excel checkbox. But before we start, if you are new here in my YouTube channel or not yet subscribed, please don't forget to like, subscribe, and hit the bell button icon for updated weekly educational video tutorials. Now, let's start. Okay, open muna tayo ng ating mga Microsoft PowerPoint, and in this presentation, nakapag ready na tayo dito. Kung mapapansin nyo, mayroon kayong nakikita ritong data, which is the track, status, and the submission of date and time. Using in auto or in inserting automatic date and time stamp via checkbox, no? Parang ganito ang mangyayari when you check the status of the track number 5, for example, automatic na nag-i-insert ang ating date and time dito sa ating submission data. So kapag nag-track 7 tayo, dyan nag-i-insert. Pag track 9, dito nag-i-insert. So ituturo ko sa inyo kung paano natin gagawin itong nag-automatic insert tayo or nag-auto insert ang ating date and time stamp dito sa ating Excel via checkbox. Okay, so burahin muna natin sila. So delete lang natin ito and umpisahan na natin. So dito sa next slide tayo gagawa, sa next sheet. Okay, so first maglalagay tayo dito ng, for example, let's say student, then dito the status and submission date and time. Okay, so i-adjust ko lang siya para dyan. Then isi-center ko lang siya under home and i-bold ko na rin. Then drag ko siya dito sa baba and I'm going to insert border, all borders. Then dito this will be student 1, then student 2, and drag ko lang siya papunta sa baba and all the student number natin. Then the status, mag-i-insert tayo rito ng checkbox. In inserting checkbox, mayroon tayo rito insert checkbox, but hindi natin gagamitin yan, at ang gagamitin natin, no, ay dito kailangan mayroon kayong developer menu. Para ma-open natin developer menu, dito tayo pupunta sa customize checkbox and mag-i-insert tayo dito ng ating developer menu. Sa more commands, then hahanapin nyo na ang developer menu. Okay? So, after nyan, na makuha nyo dito at mailipat nyo siya rito, kung hindi nyo siya mahanap, mayroon akong tutorial dito sa YouTube. Search nyo na lang siya kung paano maglagay ng developer menu. Okay? So, i-close ko lang siya. And now, under the developer menu, mayroon na kayong makikita rito insert. I-click lang po natin yan and let's select the checkbox form. Okay, then after that, i-highlight nyo lang dito at makakapag-create na po kayo ng ating checkbox. Okay, then i-click nyo lang dito dahil may nakasulat na check dyan na letters, so i-delete nyo lang yan na checkbox 1. Then after that, select it and arrange nyo lang yung ating checkbox kung saan na siya nakalagay. Okay, so igigitna ko lang siya. Then after that, ang gagawin nyo lang, select this slide
or the cell and drag it hanggang sa pinakababa para ma-copy and paste natin siya. So, ganun lang kadali mag-insert ng checkbox. Hindi nyo na kailangan na i-copy paste yung checkbox natin. Just select the cell and drag it hanggang dun sa baba, then automatic magkakaroon na yan doon sa pinakababa natin. So, next option natin, select all the cell kung saan nakalagay yung status natin, yung checkbox. Then after po nyan, all you have to do is right click dito sa sheet 1 natin. So ito, i-right click nyo po yan and view codes natin. So magko-coding tayo dito sa Excel. Okay, so ano ang gagawin natin dito? Pag sa coding natin, mayroon ako ni-ready dito. Ito yung code na gagamitin natin. Okay, so this is the code. So sub checkbox, so ito yung checkbox natin, kaya yan in-open niya yung coding ng checkbox. Then the command is dim var checkbox. Itong mga to, ito yung ilalagay natin doon sa command. Okay, so inuutusan niya gaya nito, dineclare natin ang var checkbox as checkbox. Okay, so isi-set niya ngayon yung var checkbox na ginawa natin and i-activate niya yung sheet, active sheet and the checkbox para mag-activate yung dalawa. So, pag kinlik mo daw yung checkbox, mag-activate yung active sheets kung saan ilalagay yung ating date and time. No? Then, sabi niya, gagamit tayong command na with var checkbox, sabi niya, top left cell offset 1 on 1 ang nilagay ko rito. So, usually kasi, hindi ko nilalagayan. Ang correct command is blanco niyan. Kaso, mayroon akong na-encounter dito sa Excel ko. I think it's because of my version ng aking Excel. Kaya, hindi siya nag-function na sa tapat. Mamaya, ipapakita ko sa inyo. And, after nyan, if sabi niya, var checkbox value ay off, then the value is blank. Ibig sabihin, pag hindi niya siya nilagyan ng check. If mag-value natin, else daw, kapag nilagyan natin ng check, the date and time ay ilalagay natin na value. Then, i-close natin siya. So, ito yung sinasabi ng ating codes. Okay? So, i-copy lang natin siya. Or kung ayaw nyo i-copy-paste, just right-click and copy and i-paste nyo siya dito sa Excel. Okay? So, Control V as in victory. Pansinin nyo ito, ang nilagay ko rito is comma lang siya, open parenthesis, comma, 1, and close parenthesis. Then, after nyan, na may lagay nyan, i-close nyo lang siya. Okay? So, ngayon, saan napunta yon? Oo, saan pala siya napunta? Eh, dito siya, Active Sheet 2. Nasa Active Sheet 2 siya. Okay? Ito yung Active Sheet 2, Sheet 2. Okay, then after that, close lang natin. And the next step na nagagawin natin, punta tayo sa layout, page layout. Then select this selection pane. Then click nyo itong unang-una, kahit anong checkbox yan. Then press Ctrl A, so para na-select silang lahat. Then the next step, i-right click natin itong checkbox natin dito and assign macro. Select the assign macro. Then after that, sheet number 2 ang nilagay natin, 'di ba? So itong sheet number 2, select nyo lang and click OK. Then after that, activated na po 'yon. So pansinin niyo, ang nilagay natin kanina is open parenthesis, comma, 1, close parenthesis. Ngayon pag kinlik ko ito, lumalabas yan. Okay? So, yan yung sinasabi ko sa inyo na pag chinek niya ay nasa tapat niya lumalabas ang date and time. Excuse me. Kahapon kasi, tinry ko siya yung coding habang ginagawa ko. Ayaw niyang mag-activate yung code ng comma 1. Now, in case hindi lumabas sa inyo ang mga time and date, ang gawin nyo doon sa code, okay, for example,
hindi siya tumapat. Kasi ang nangyari kasi kahapon, nung gumagawa ko ng code, pag kinlik ko ito, ang date and time, either dito sa baba lumalabas or sa taas niya, hindi sa tapat ng checkbox. Kapag hindi tumapat sa checkbox ang ang date and time, Control A, click Control A, Control O. Ang gagawin nyo lang siya, under assign macro, balik kayo doon, select the sheet number o yung pangalan na yan, then click edit, then dito lagyan nyo lang siya ng 1 para ibig sabihin column 1, under the column 1 space 1, no? So magja-jump lang siya parang gaya nito. Dito siya pag chinekan daw itong column na ito, dito niya ilalagay sa tapat lang niya, 1:1, no? Yun ang gagawin nyo pag hindi siya tumapat. Then after that, close all the command, then i-click nyo lang siya gaya niyan. Naglagay ako ng 1, bumaba siya. So kahapon ganyan ang nangyayari, no? Kaya nilagyan ko siya ng 1. So ngayon, dahil hindi siya nag-activate na naman siya, so ang gagawin ko, buburahin ko siya. So nakadepende sa inyo, sa gamit nyo. At least alam nyo kung ano ang gagawin nyo na. So ang gagawin ko na siya sa 1:1, biglang bumalik siya, burahin ko lang yan, then close ko siya ulit, and after that, pag click ko ito, tapat na siya ulit. So ganun lang ang mangyayari. So kapag hindi tumapat, lagyan nyo ng 1. Pag tumapat siya, okay lang. Ngayon, pag hindi hindi naman siya tumapat ng may 1:1, ibig sabihin, tanggalin nyo yung 1 na isa. Okay? So, i-display ko lang sa inyo dito ay ang ating codes, no? Para makita nyo dito sa ating screen. So, insert ko lang siya. Mag-insert ako ng text box. Okay. Then, ipi-paste ko lang siya dito. Then, i-resize ko lang para makita nyo. Mapalaki natin. Ayan. So, size 16, ibubold ko para makita nyo. Ayan. Okay, so, reminder, hindi ako naglagay dito ng 1. Pag hindi lang tumapat sa inyo, lagyan nyo lang siya ng 1. Okay? Then ito, letter I, XI, capital I, then off. Okay? So that is the command or codes na gagamitin nyo doon sa ating Visual Basic Coding. Okay? So, sana may natutunan kayo, at kung umabot kayo sa video na ito, paki-comment naman sa baba kung taga saan kayo para alam ko kung saan umabot ang video kong ito. Maraming salamat. That's it mga ka-newbie. Sana meron na naman akong naibahagi sa inyo na bagong kaalaman, at para sa mga susunod na video tutorial, mag-subscribe to this channel and click the bell button icon para sa mga updated video tutorial. If you have any comment, suggestion, don't hesitate to comment below. See you mga ka-newbie. Hanggang sa muli. God bless and stay safe.